tuloy pa rin tayo part-time sa ating Lalamove serye. Tayo po ngayon ay may pick up na. Actually kanina pa ako naka-ready sa bahay. So naghahanap lang talaga ako ng tamang booking. Ang dami kong mga pinalagpas na booking. Meron dyan yung mga abono. Natitempt na talaga ako kumuha ng abono, kaso lang talagang nananaig sa akin yung iniisip ko na ayoko ng hassle, no? So ayokong pahirapin yung yung approach ko dito sa pagbiyahe, no? Tsaka ayoko magmadali. So ayan, hindi ko kinuha yung abono na worth 300 pesos papuntang Valenzuela. Hayaan na natin yun sa iba talagang mga expert. So ayun mga master, tayo ay may pick up ngayon. At ito po ay sabi dito 10 kilograms lang daw na grocery. Ayan, so malalaman natin kahon to i-deliver natin to sa Pasig. Natin ngayong season 2, ito pa rin si Rusi pa din, no? Wala naman tayong ibang makakasama. No choice tayo dahil ito yung motor natin. Ayan, si Rusi. At siya nga pala mga master, base sa aking pagkakalkula, yung stock pala na gulong ng Rusi, bago siya mapudpud, aabot siya ng 14,000 kilometers para mabura yung guhit sa gitna, no? So ito kasi nasa 13,200 na yung tinakbo nitong motor na to. From zero kasi brand new natin kinuha to. So tayo lang talaga yung gumamit nito, no? Sabi nila sirain to, hindi naman, no? Hindi naman sirain, magpo 14,000 kilometers na, wala namang issue na kinakaharap sa atin tong motor na to. Siguro talaga nasa gumagamit lang. Ayan, well maintain naman natin tong motor na to, no? Change oil natin siya lagi. So yan, no? 13,233. Hindi pa kasama yan yung naputulan tayo ng cable. So more or less mga nasa 14,000 na to ang tinakbo nito. Alright. So ayan mga master, nandito na po tayo sa sa lugar kung saan ipipick upin na natin yung ating parcel. Nandito na po ako sir sa 39 Mulawin. Okay. Tama ba yung pinpoint sa may Pasig? Okay, sige. Ano lang? 167 lang, boss. Okay. Sige, salamat. Alright. So, ayan mga master. Meron na tayong pick up. At tama naman yung description niya, 10 kilos. Pero less than 10 kilos to. Nabuhat ko magaan lang. Siguro mga nasa 6 or 7 kilos siguro. Ako dito kay Lalamove mo, master. Nakaka-bad trip minsan. No, kung kailan nakakuha ka na ng booking at saka maglalabasan yung mga booking na trip mo. No? Yun talaga ang malupit dun SM, dito lang sa tapat SM Center. Ayan, pipick upin na natin. Naunahan natin to. Tawagan muna natin yung ano to? Saan kaya to? Basyador on side of SM Center Las Piñas. Basyador. Saan kaya to Basyador? Malamang ito lang yan Teka lang. Ayan, dito na tayo mga master. Okay na ito ma'am, no? So ayan mga master, second pick up natin. Ayan na nga mga master, welcome. Maraming salamat sa lahat ng ating subscribers, sa mga viewers natin dyan. Thank you po sa inyong lahat, sa mga solid subscribers natin dito sa channel natin. Thank you sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Ayan. So nasa season 2 na po tayo ng ating Lalamove serye mga master. At
sana mayroong mga magagandang mangyari dito, no? At maraming salamat dun sa mga nag-comment, no? At dun sa mga nag-comment, basta yung mga nag-comment dun sa ending ng ating episode 1. Thank you po sa inyo lahat. Huwag po kayo mag-alala, tayo po ay nagbabalik sa ating channel para sa another episode dito sa ating Lala Move serye. Gaya nga na sinabi ko mga master, episode 1 lang yon. Syempre pag may 1 may 2, di ba? Di ba? Ayan. So tuloy-tuloy lang itong ating ginagawa. Hindi natin alam kung hanggang saan aabutin to, pero definitely susubukan natin makagawa ulit ng another 100 dito sa ating episode 2, no? Subok lang kung kakayanin pa natin. Sana magawa natin. Napakalupit ng traffic dito sa C5. Ito talagang mahirap dito sa C5 eh. Ayan, no? Aray. Bumper to bumper na mga master. Never ending baha. Oh, lusong ang ating Rusi. Water world lagi ito. O, diba? Tibay na Rusi natin. Dinusong pa sa baha. Lalim nung inano natin ah. Dinusungan natin ah. Gulat ako, bigla tayong lumubog eh. So ito na mga master, malapit na tayo sa sa ating drop off. Wala raw signal dito sa kanila, kaya ang gagawin natin is chit-chat natin, no? Boss, sa ano po ito? Sa Lala Move po? Sige po, wait lang po ha. Lalabas lang po ako. Okay po. Walang signal dito. So yung mga master, walang signal dito. 52 tama. Road 1. O tama naman dito. Naisan po dito yung Road 1 Romantico Street. Road 1 number 52D, Road 1, Romantico Street. 52. Opo. Saan ba to? Tawagan ulit natin. Hello po. Ma'am, nandito po ako sa may sa may Road 1. Po? Ma'am, checkin nyo. Kayo po nag-book, di ba, ma'am? Checkin nyo po yung book, yung ma'am, yung pinpoint, kung saan nyo na i-pinpoint. Nandun po ako mismo sa pinpoint, ma'am. Checkin nyo po yung Lala Move app. Yung address po na nakalagay dito, number 52D, Road 1. Okay, kaya dito po sa Road 1 ako napunta. Oo, Road 1 po. Ma'am, hindi nyo ba makikita kung saan nyo ako pininpoint? Kasi mayroon kayong dyan yung trace ng app para at least malaman natin kung Kasi po, kayo po nag-pinpoint nito, ma'am eh. Makikita nyo po ako, ma'am, kung nasaan ako eh. Makikita nyo yung rider kung nasaan. Walang address. Mali yata ang address na linagay. Chapel. Agoy, mali na. Dito na tayo nadali. Ditsugas, oh. Walang response, no? Ito mahirap sa mga nagbo-book. Ayan. Paano naman sa mga nagbo-book, no? Pakiayos naman ng mga booking nyo. Kasi alam nyo kung saan ang pinpoint nyo, doon ang binabayaran na nyo. No?
Ngayon kung malayo ang malayo ang pinpoint nyo, eh additional na kayo dyan. Hello po. Ma'am, ano pong lugar po? Opo, nandito po ako sa Road 1, ma'am eh. Sa may ito po yung address ha, para po malaman nyo kung familiar kayo sa sa kalsada na to. At checkin ko lang sa mapa. Dito po kasi o nga po, mali po kasi yung address na linagay nyo, ma'am eh. Nandito po ako sa may St. Joseph Seat Community. Opo. Ano pong pangalan, ma'am? Anong lugar po ito, ma'am? Lower Bico. Malapit po ba sa Camp Bagong Diwa po ito? Malapit po ba ito sa camp? Nandito po ako sa Manyalak. Malapit ako sa may Manyalak Avenue. Ma'am, kayo po kasi kayo po kasi nagpin nito, ma'am eh. Pinuntahan ko lang po yung address. Ma'am, ganito po gawin nyo para makita nyo po kung saan nyo ako pinapunta. Meron pong apps, di ba? I-trace nyo po ako kung nasaan po ako. Nandun po ako mismo sa pin. Kasi po road 1 din po yung nandito eh. Hindi nyo po nabago yung address yata. Kumbaga, opo. Oo, ganito na lang gawin natin, ma'am. Kasi mukhang malayo yata yung pinpoint na anuhan. Kukumputin na lang natin yung yung excess na kilometer. Oo. Ngayon po, ibigay nyo po sa akin, ma'am, ang tamang address. Opo, kayo kasi po, sayang po ang oras natin kapag ganitong malayo pala ako sa pinpoint eh. Ma'am, itama nyo po yung address, ma'am, para hindi na po ako manghula. Oh, so complete address po, ma'am, at saka ayan. Okay, so puntahan na natin, mga master. Mali talaga, sabi na eh. Okay, nandito na tayo, mga master. Sabi ko, mali eh. Tama naman yung address niya. Mali talaga. Okay na yan, kuya. Okay na? Sige po. Salamat po. Okay lang, ma'am. Importante may nadala. So, ayun. O, diba? Nasa tamang pakikipag-usap lang, mga master. So, binigyan niya tayo ng 200. Oh, di pa nalo na yung booking natin. So, arrive na natin yan, syempre. So, ayan, mga master. Ayan, may natutunan na kayo, ha? Grabe, oh. Ang laki ng kinaing oras nung na yun. Pero okay na, at least ginawa niyan 200 pesos. 135 lang ang original na Tama lang. Parang nangyari, drinap off natin doon sa una niyang pinpoint. Tapos, binook niya ulit papunta dito. 5 kilometers ang layo eh, ng tawag nito, ng off nung kanyang pin eh. Hindi naman, hindi pala hindi
Hindi masyado marunong sa lalamove kaya ganun. Alright, so punta na tayo sa ating second tawag ito. Second drop off. So ayun, moral lesson dun sa mga nagbo-book, no. Ayan po, ganyan po kakomplikado yung paggagalaw nyo lang sa simpleng pin location. Napakasimpleng pag-pinpoint nyo, napakalaking bagay na po yun para sa rider. Kasi hindi naman po libre kasi yung gasolina, diba? Okay lang kung libre yung gasolina, sa sobra. Pero hindi naman, imagine mo 5 kilometers ang layo ng ng mali yung niya, pin niya. Kung ibubuk pa niya yon, mapapamahal pa siya, di ba? Okay na, naghingi na lang ako ng 50 pesos na additional sa kanya. Pero binigay naman niya 200 plus. 200 pesos pala. So okay na. Na kami? Wits na kami. Kaso lang naabala tayo sa oras, no? Pero naka Sigma 250. Lalamove rider. Good luck sa gasolina. Ako po. Yan talagang hindi Sa bagay, kung wala naman ibang ibang motor na gagamitin, kaysa walang kitain, no. Pero kahit paano talaga. Pero yan, lugi yan mga master, ganyan kalaking displacement, 250. Para sa lalamove. Yung sa akin nga, di ba, fuel injected na tayo. Umaray pa rin ako dun sa RS200 natin Kaya tayo nagpalit ng Rusi. Pero ganun pa rin, itong Rusi pala malakas din sa gas. Pero hindi naman kasi lakas ng 200cc, no. So ayan mga master, malapit na tayo sa sa ating drop off point. Hindi ko iwan dito, didiretso ko dun. Lalamove. Ayun nga Saan ba? Oo. Saan ako pupunta? Kaliwa. Kaliwa dyan. Oo. Okay. Kaliwa, kanan sa may timbangan. Okay. Thank you. Uy, 2 booking pa lang. Ang tagal natin Hindi ko trip yung mga ganitong style ng booking, mga master. Matatagal. Tao po. Ay, ma'am, po? Lisilda. So, yun mga master. Na-drop off na natin. Ay, nako. Pasaway. Booking na pasaway. Ang tagal natin, grabe, 2 oras, mga master. Patay. So, ayan, mga master, meron tayong booking, mga master. Alright, so tawagan muna natin, tanggalin muna natin yung ating yung natin, microphone, para sigurado. Nandito na po ako sa papunta na po dyan, mga iikot lang po ako, mag-u-turn ako. Sa southbound po ba ng C5 ang entrance ito? Alright, so ayan mga master, meron na tayong pick up papuntang Parañaque to. Short lang to, medium na booking. Medyo malayo-layo ng konti lang, no? Pero considered as short booking pa rin to. Saan kaya dito? Ma'am, ito ba yung Frozen Drive? Ito na yata yun, mga master. Tawagan natin. Ma'am, sa NAIA mismo to, sa Terminal 1? Terminal 1.
Dito lang yan, yung luma yan, di ba? Yung lumang ano. Tapat ng SNR. O, sige. Pero madali naman sila. Tawagan ko na lang sila, no? Okay. So, ayan mga master. Meron na tayong double book, no? Papuntang ano. Bangbang Gymnasium. Saan ba to? Saan tayo? Okay. Papunta to eh. Saan? Taguig. So, in short, papunta ron. Okay, let's go. Pick upin na natin to. So, ayan mga master. Malapit na tayo sa ano. Andito na tayo sa ating ano, pick up point. Sampaguita, Parañaque. Parañaque, hakas yan. Wala ka bang karton, sir? Sige. Tama yung address, no? Doon sa may ano, sa may Colonel E. De Leon. Sa may malapit sa Colonel E. De Leon. Rosal? Oh, sige. Oo. Di, ano yun? Rusi lang yan, sir. Medyo malakas ng konti. Medyo malakas sa gasto eh. Paano ko ba didiskartehan to? Teka lang ah. Alright, natapos ko rin mga master. Okay, let's go. Punta na tayo sa ating ano, first ano, drop off. Unahin natin yun sa ano, sa tawag nito. Unahin natin yung sa Terminal 1. Ito na tayo sa ano, sa ating drop off. Unahin natin tong ano, pagkain kasi baka kailangan na to eh. Baka nagugutom na eh. So, unahin natin yung pagkain, tapos tsaka natin i-ano yung ano, yung pipe. Tingnan na lang. Pupunta na tayo sa ano, sa ating drop off. Tatawagan muna natin kung saan sila nakano kasi sabi Terminal 1 daw eh. Tawagan muna natin para sigurado. Hindi natin alam to eh. Nagkamali ako ng pasok, ikot lang ako. Ha? Saan po ba yung arrival? Oo, saan ako pwedeng umikot, boss? Sige. Saan ako pwedeng umikot? Sa gilid? Atras na lang ako. Sige. Kulang sa pasok. Bayan! Talaga naman, oh. Kaya ayoko na pupunta dito sa airport, eh. Oh, yan lang. Sus mio. Oh, yan. Thank you, kuya. Ganyan-ganyan ka pa. Ang late lang. Dapat binit-bit mo na lang, eh. French fries yan, di ba? Alright. Okay, tira. So, ayan. Comedy kanina eh. Papasok pa tayo sa hindi natin dapat pinasok eh. Ayan na, ang ulan. Yari na. Pambihira na ulan na yan. Ayan, ang lakas na ng ulan mga master. Pero okay lang. Tirahin na natin to. Nakapagkaputin na naman ako eh. So, diretso na. Tumatawag pa ako eh. Pala. Goods naman eh, no? Oo, okay naman. 5 ang ano mo eh. Sa JBT, mahal to. Oo, hindi naman ganun kagamit eh. Bago pa yung motor niya eh. Kilala mo ba yun? Sa Facebook lang. Bago pa yung motor niya? Bago, pares kami. Yun na lang kulang ko eh.
Kaya lang, totono ka na naman ito. Uwi muna tayo. Ayan na naman tayo. Uwi muna tayo kasi malapit na tayo sa amin. Ngayon, teka, patayin ko muna yung intercom ko kasi nga. Ayan. Uwi muna tayo kasi malapit na tayo sa amin. So, nagugutom na ako. Kakain muna ako. So, ginawang 200 ni sir yung ano, yung tawag nito. Yung shipping from 100 plus lang mga master. Panalo na tayo doon, di ba? Uwi muna tayo mga master, kakain muna ako, nagugutom na ako eh. Alright. So ayan, uwi muna tayo kasi kakain muna ako. Gutom na ako. Ayun mga master. Kaka-drop off lang natin ng ating parcel ngayon dito sa may ano. At binigyan tayo ni sir ng tinupad niya nga yung pangako niya nagagawin niya 200 yung shipping fee from 145. So, yun, nag-add siya ng 55 pesos. So, okay na yun. Dahil doon sa kanyang tayo po ay kumita na ng 700 plus. Hindi ko na nabilang kasi puro ang daming kasobra ng mga client natin ngayon. Nakakapat na booking lang tayo. Yung 700 plus na yun mga master, short booking lang yun, no? Isang labas papuntang Pasig tapos pabalik dito sa Parañaque. Ngayon dahil na nabot tayo ng ulan, tsaka nagugutom na rin ako, uwi muna tayo sa bahay, magpapahinga muna tayo. Tapos mamaya-maya pag sinipag tayo, tutuloy natin yung biyahe natin. Kukuha tayo ng dalawa pang booking, no? Alright. So ayan, update ko na lang kayo mamaya kung tayo po ay mabiyahe pa o hindi na. Yan, dito na tayo sa amin eh. Okay, so ayan mga master, balik tayo sa kalsada. Medyo tinatamad-tamad na ako, kaso lang meron ako nakitang dalawang booking na halos magkatabi lang dito sa Parañaque Taguig. Wala na rin naman tayong gagawin sa bahay, kaya pinindot ko na rin, no? Napilitan akong pindutin eh. So ayan, pupuntahan na natin, pipikapin na natin tong parcel na to. Tapos diretso na tayo ng Parañaque Taguig. Dito, Sambila Hotel. Ayan, after natin pikapin to, meron pa tayong isang pipikapin sa kabilang side naman. Okay, yun lang. Nagkaano sila. Siksikan sila oh. Ayan, so dito na tayo mga master. Okay, tingnan natin kung tama ang ating Okay, our destination is on the right. So, pasok tayo. Ay, tawag pala tayo, sorry. Oh, Cypress. Ayan, tama yan, sir. Tama yan. Okay, Socorro. Sa landmark mo, South Super Highway Medical Center. Okay. 7-Eleven. Okay. Tapos, nga, sa may Marcelo nga. Marcelo Greenville. Oo, Marcelo. Okay. Doon ako papasok sa Marcelo. Oo. Okay, sige, sir. Copy yan. Okay. Nandito na po tayo sa sa ating pick-up point. Hello, sir. Sa Lalamove po ito. Nandito na po ako sa sa pick-up point. Nandito na po yung pipikapin kong sapatos. Kulay kulay blue ba to? Oh, navy blue, Abia. Okay na to, sir? Tingnan mo sir kung walang damage. Titingnan ko kung damage ha. Ang size niya 9.5. Okay. Yung dalawang gilid daw kung may... Wala, malinis naman sir, walang walang sira. Okay na to? Okay na boss, pipicturean ko para makita nyo rin sa app. Hello sir. Okay na to sir, pick upin ko na. Okay, send nyo na lang yung payment sa kanya para makaalis na ako. Okay. Okay, so dito po sa booking natin mga master. Siyempre may kita na tayo dito. Kanina 150,
plus itong kikitain natin dito is 118. So ito, kikita tayo ng 200, more or less siguro mga 270 na to, no. Ayan. So ano na tayo mga master, quota na tayo. Pasok na sa ating quota na. Tayo ngayon, makaka 1,000 tayo ngayon mga ngayong araw na to. Sure yan kasi yung pabalik pa, kasi nasa 900 plus na tayo eh. So yun, ganun lang naman ang natin, diskarte natin, no. Tirahin na natin yan. O, tinan mo, tinatamad-tamad tayo kanina. Talaga naman, Solo Vista, Kaya tayo nababash, biyaheng tamad, Biyaheng tamad, pero kumikita. Paano na lang yan pag masipag na tayo, no? Alright, let's go. Marami na naman iiyak dito sa vlog natin, mga master. Yung sapatos na to, mga master, mukhang na-scam lang to ng dalawang lalaki, para mga magdodroga lang, nagbenta ng gamit online. Social na ngayon ng mga adik. Online transaction na, mas safe, no? Alright, let's go. Ayan, nawala na naman ang aking tamad at tayo po ay magsisipag. Kailangan natin magsipag kasi meron tayong mga bayarin, diba? Alalahanin nyo mga master, sa totoo lang, mga billings natin dito natin kinukuha sa Lalamove, no? Halos lahat. Ayan, at saka yung mga tinatabi natin, lahat yan sa Lalamove, lahat galing. Kaya natutuwa talaga ako kay Lalamove kasi nasusurvive niya yung mga natin, yung mga expenses na maliliit. Kaya bawal tamarin. Ayan, kahit na tamad, kailangan magsipag. Nandiyan na, ibabiyahe mo na lang, ang dami ng booking, So unahin natin tong 138 na tong isa. Bukas naman, tayo, tawag nito, bukas top up day tayo, no? Kuha tayo ng mga top up. Puro naman yon, mga credit wallet naman. Kuha tayo ng 3 credit wallet o kaya 2. So ganyan lang po ang ginagawa ni Solo Vista, mga master. Hindi ko sinasama yung top up day sa bihirang-bihira ko isama yung top up sa regular na biyahe natin. Pangalawang daan na natin to dito sa Waterworld. Mahinang nilalang, oy. Ay. Manis. Okay. Grabe. Piniisik lang ni Rusi, mga master, yung napakalalim na baha. Basta si boss Okay. So yan mga master, malapit na tayo sa ating drop off. Medyo naliligaw-ligaw ako dito sa loob na to. Garnet deliver lang. Dito na, no? Tingnan natin kung pang ilang bahay pwedeng Lalamove po. Kay po, Ma'am Susan. Opo, galing pa pong C5 to, Las Piñas. Sige po. Oo nga po. Thank you po, Nay. Alright. So, ayan mga master. Hello, cute mo.
Ayun sa taas. So, ayan mga master. Ngayon, lalabas na tayo dito. Consequent, ang mga master. Ito talaga mahirap kapag ang mga booking mo, mga short ride booking lang. Dito lang sa matratraffic na lugar. Mas gusto ko talaga yung malayuan. Tsaka ang napansin ko, pag malayuan talaga, saglit lang yung biyahe ko. Hindi ako inaabot ng hapon. Hindi ako inaabot ng ganitong oras. No? Pag biyahe ko ng umaga, mga alas 2, alas 3, nasa bahay na ako eh. Tapos na ako sa biyahe natin. Pero kapag mga short ride booking talaga, wala. Google ka talaga ng medyo mahaba-habang oras kasi nga, ang tagal mo bago makakota. Yan ang advantage at saka disadvantage ng long ride versus short ride. Sa long ride, ang bilis mo kumita. Mabilisan. Tsaka parang mas tipid pa sa gasolina ang long ride kumpara sa short ride. Kasi dito sa short ride, traffic, bomba ka ng bomba. Lakas sa gas. Tapos bago mo makuha yung goal mo, yung income mo, ang tagal, no? Kagaya nito, nakaka-6 na booking na tayo, magwa 1,000 pa lang yung pera natin. Ito mga master, kasama na tip nito mga 970 pa lang yung pera natin, kasama na yung tip. Pero sa long ride booking mo master, 2 pasada lang yan, tapos agad yung 1,000 mo. 4 na booking lang ang kailangan. Pag naka-6 ka, sobra-sobra na yun doon. Maswerte na lang sa Gurami booking kapag yung mga client mo merong mga binibigay na tip. So doon ka babawi, no? Yun talaga yung panalo dyan sa Gurami booking. Pansin ko lang, pag Gurami booking ang kinukuha ko o kukunin mo, merong mga galante, no? Mga nagbibigay ng tip. Minsan yung mga less than 100, ginagawa na ng 100, no? Sinasobrahan na nila. Paonswelo ba? So, ayun. Yun lang ang At ang advantage naman ng Gurami booking, ang bilis mo makauwi sa bahay. Anytime pwede kang umuwi kasi malapit lang talaga sa bahay. Yun naman ang advantage nun. Unlike sa long ride, talagang obligado kang tapusin yung ruta mo bago ka umuwi. Alright, so ayan, malapit na po tayo sa natin mga master, sa drop off natin. Konti, malapit na tayo. 270 meters away na lang. Doon na tayo sa ating drop off. So kukuha tayo ng booking pabalik ng Las Piñas. Hindi na tayo kukuha papuntang Taguig kasi grabe na ang traffic dyan. May stock na tayo dyan. Abutin tayo ng gabi dyan. Rush. Ito sir. Okay na boss, thank you. Okay. So ayan mga master, na. Okay, so tabi muna tayo mga master. Tingin tayo kung mayroon tayong booking na makukuha pabalik. So ayan mga master, meron na tayong na-pick up ulit. Papunta lang to sa Tramo Parañaque, dun sa sa dadaanan natin, no. Puntahan na natin. Milk Tea Supplies, Agoy. Ano kaya to? Tingnan natin 1.9 kilometers. Balik. Dito yun Ang tagal natin episode natin. Nabot tayo ng 100 episode. Ngayong season 2 lang tayo nagkaroon ng mga ganitong booking, Gurami booking. Ngayon lang natin masusubukan to. 2 days na tayong nagugurami. So far, ang experience natin sa Gurami booking, medyo kumakain siya ng oras. Maiksi yung mga booking pero mahaba yung oras. Yun ang napansin ko lang. Siguro dahil dahil mga traffic talaga yung lugar na napipick upan natin.
Tsaka nasa city kasi tayo eh. Nasa sentro kasi tayo ng NCR eh. Kaya no choice talaga kapag naggurami booking ka. Ano lang, puro traffic ang kakaharapin mo. Nang napansin ko lang. Siguro dahil sa, ayan nga, dahil mga traffic talaga yung lugar na ano, napipick upan natin. Tsaka nasa city kasi tayo eh. Nandito na po tayo mga master. Ito na yata yun. Milk tea. Naku po, parang ang laki ah. Sa, hindi, ano ba laman yan? Ayan lang sir? Apo, ito lang po. Yung mga ano yun, pearly. Ah, oh, sige. Pwede rin to sa harapan. Ah, medyo. Oh. Saan po kayo comfortable? Oh, dito na. Kasi pag sa likod, gigewang ako eh. So, komportable tayo dito sa harapan. Diretso na tayo mga master. So, ito mga master oh. Minomonitor pala ako nung ano, nung isa nating ano, yung booking natin na sapatos. Tamang hinala eh. Malibasa kasi ano eh, parang durugista. Siguro chinek niya kung nasaan ang location natin, no. Nakita niya siguro nag-drop off tayo dito sa Marcelo Green. Eh syempre, obligado talaga tayong i-drop off yun kasi mas malapit yun, tsaka mas nauna sa kanya yun eh. Biglang nag-chat sa akin. No? Sabi sa akin, ano na boss? Parang galit. Ayun, no? Ano na sir? Nasa Bikutan ka na. Kanina, bakit nasa Marcelo Green ka? Ayun, re-replyan ko. Sabi ko, boss, naka-double booking po ako. Yun ako lang ang mas malapit na drop-off. Yan, okay po. Na-drop-off ko na po yung shoes. After ko, Marcelo. Thanks. Tapos tinatawagan ko, ayaw sumagot. Sisermonan ko sana eh. Pasaway eh. Ng mga kliyente na to, kala mo sila lang yung ano eh. Kala mo sila lang yung siniservisan mo eh. Makamonitor, kala mo binayaran ka nila eh. Ang ganda-ganda ng service ko sa kanila. Makakarinig ka pa ng hindi magandang ano. Tamang hinala. Asip naman pag-interesan ko yung mga ganong klaseng bagay. Hindi naman natin ikayayaman yung mga ganong bagay. Ayaw sumagot niya eh. Tinatawagan ko eh. Bigyan niya ako ng hindi magandang rating. Ayos lang. At least, nagbigay siya ng hindi magandang rating sa katangahan niya. Tamang hinala eh. Parang nakadroga eh. Fairness ha. Sa tagal natin naglalalamu mga master. First time. Ngayon lang ako naka-receive ng text na gano'n na minomonitor tayo tapos tinanong kung bakit nandun tayo sa isang lugar. Buti na lang hindi ko nabasa kanina, no? Ay, pinagkadya talaga na hindi ko mabasa kasi ang chat niya is 5:28. Eh ngayon lang natin nakita, 6:27 na. So mag-iisang oras na. So ibig sabihin kanina pa, no? Nung tawag nito nung pagka drop off natin nung una natin booking. Buti na lang hindi ako nagbasa ng text kasi kung nagbasa ako ng text, tawagan ko talaga siya ora mismo eh. Ayan, tawag nito. Drop off na natin bago pa natin makita yung yung text eh. Hindi ko alam kung ang nag-text sa atin yung nag-send o yung hindi ko alam kung nag-text sa atin yung drop off o yung pick up. Pero tingin ko nag-chat sa atin yung drop off eh. Kasi kanina pagdating ko kanina hindi siya nagsasalita, no? Tumawid lang. Tamang hinala eh. Tumawid lang tapos nung tinatawagan ko na siya, nung nag-ring yung telepono niya, at saka ko lang tawag nito. At saka lang niya pinakita sa akin yung yung ring ng telepono. So tingin ko sa akin lang, hula ko lang. Yung drop off yung nag-monitor sa atin. Tingnan natin number. Pasaway eh. Sa call ng number, meron ba dito kanina? Well, anyway, bahala na.
Basta tingin ko lang yung ano. Siyempre, binayaran niya ni sapatos. Siguro kala niya tatakas natin yung sapatos niya, no? May yun naman, pag-aanuhan pa tayo. Tawag na to. First time, no? First time. Ngayon lang tayo nakatanggap ng ganong klaseng monitoring. Grabe. So, yun. Re-replyan natin. Hindi naman siya sumagot sa tawag ko eh. Kala niya itatakas ko yung sapatos niya. Tamang hinala. Dapat pag mga tamang hinala, ay, dun sa mga tamang hinalang mga kliyente, no? Kung mga tamang hinala kayo at wala kayong tiwala sa rider, dapat kayo na lang ang wake up ng mga parcel nyo o kayo na lang mag-deliver. Makamonitor, kala mo nanakawin mo yung item nila eh. Buti na lang mga master, pinag-adya talaga na hindi ko nakita kanina. Baka may masabi lang akong iba doon sa sa nag-text. Di ko alam kung sino talaga eh. Hula ko lang yung yung drop off yung nag-chat sa akin eh. Kasi kanina hindi umiimik eh. Bad trip yun. First time natin buti na lang talaga hindi natin nakita yung chat, no? Ay yung text sa akin. Kasi automatic tatawagan ko talaga yun eh. Para ipaalam sa kanya kung ano yung niya eh. Hinaing niya eh. Pag ganun, ibabalik ko yung Okay, buti na lang talaga. Kasi baka makapagsalita tayo ng hindi maganda eh. Pag mga ganun kasi minsan tamang hinala. Ang sarap soplahin nun mga master eh. Hindi naman siya nag-book eh, ayos lang. Hindi naman niya ako mare-report kasi nag-book yung yung pick up. Malapit na tayo sa ating drop off. Last na to. So, ayan mga master. Magkano rin, no? Kita din, magkano rin kinita natin? 1,000 din. Naka 1,000 din pala tayo mga master. Oy, di na masama, no? Pero inabot tayo ng gabi. Itong booking 1,000 minus gasolina 200 800. So hindi na masama mga master, no? At least pa rin tayo, naka-boundary pa rin tayo. Kota pa rin, kota. Tramo, no? Tingnan natin kung saan dito yung ating drop-off. Ma'am, dito po ba yung kay... Kala ko wala na eh. Akin na lang to, ma'am. Oo. 102 lang. So, ayan mga master, tapos na po. Tapos na ang ating, biyahe ngayon. At another gurami. Semi-gurami lang yung booking natin ngayon, no? Hindi naman talaga yung gurami na tag less than 100. Ayan, semi-gurami booking po. So, ayan lang po mga master. Syempre, pansamantala muna ako magpapaalam. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Since day 1, no? Ayan, thank you po sa inyo. At syempre, magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. At tuloy-tuloy lang ang ating season 2. Ang target natin sa season 2, maka 100 episode ulit tayo, no? Titingnan natin kung anong mga magiging experiences natin, anong mga adjustment na gagawin natin. So, yan, stay tuned lang kayo mga master. At tayo po ay tutuloy at tuloy-tuloy sa ating biyahe hanggat masaya. Hanggat tayo po ay nag-e-enjoy pa dito sa ating sa ating biyahe. Tayo po ay tuloy-tuloy lang. So ayan po. God bless po sa inyo lahat. At kita-kits next time.